Praise God. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Pakialis po yung echo. Praise God. Hallelujah. God is good. Amen. Pwede po bang palakpakan pa natin ang ating Panginoon? Hallelujah. Glory to God. Okay na. Praise God. Okay, pakilaksan ng konti. Praise God. Dinig na po ba dyan sa likod? Pwede yung pakilaksan ng konti? Hallelujah. Okay. Hindi po kayang daigin ng kaaway ang ating Panginoon. Amen. Kaya pa lang, hinahadlangan niya na, pero hindi siya nagtatagumpay. Amen. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo nga po sa iyong katabi. Mahal ka ng Diyos. So, hallelujah. Kapag nakikita po natin yung sandali lang po para medyo may pagka solemn yung dating, no? Kapag nakikita po natin yung cross, no? Isa lamang po ibig sabihin niyan, walang iba kundi yung pong pagmamahal ng Diyos. Amen? Yung pong napakadakilang pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Pag-ibig na walang kapalit. Amen? Amen po ba? Amen. So last few weeks po ay napag-aralan po natin ang 7 last words po. Hallelujah. Dito po ay patungkol po ito sa kung saan po ang ating Panginoong Hesus ay nakapako po siya. At so doon po ay nakita po natin na siya po ay nagsalita, nagbanggit ng 7 mahalagang salita. Sabi nga po ay kung saan yung tao pong mamamatay, lahat ng sasabihin niya ay mahalaga. Amen po ba? So, nakahanda na po ba yung mga salita natin? Hindi pa. Hindi pa. Joke lang po yun. So, sabi po ng Isaiah 53 verse 7, He was oppressed and afflicted, okay, yet He did not open His mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and a sheep before her shearers is silent. So He did not open His mouth. Okay, so siya daw po ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang papatayin, parang korderong hindi tumututol kahit magupitan, at hindi umimik kahit kauntiman. So ito po yung inihula po ni Isaiah. So from Isaiah to Jesus is 700 years po ang pagitan nun. Okay? At sinasabi niya na patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Siya daw po ay binugbog, okay? At pinahirapan. Ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita. So bakit nung nakapako na po ang ating Panginoong Hesus, sasabihin nyo, pero nagsalita naman siya, no? Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Kasi sinasabi daw po na kapag ang isang tao ay pinako sa krus, talagang lumalabas sa kanyang salita ang lahat ng masasamang salita. Kung maaari nga daw po ay pinuputol yung dila para hindi na daw po siya makapagsalita. Okay? Subalit sa ating Panginoon ay napaka-kalmado lang po ng kanya pong sinabi. Hindi po siya gumanti. Amen? Sabi po niya sa unang kanyang salita ay forgive. Father, forgive them, for they do not know what they do. Okay? And second is, you will be with me in paradise. Third is, woman, behold your son. So, doon po sa unang 3 salita po ng ating Panginoong Hesus, ito po ay nagrepresenta ng pagiging high priest po ng ating Panginoong Hesus. Okay? Subalit pagdating po doon sa number 4, ang sabi po niya is, Eli, Eli, lama sabachthani.
In English po ay, that is, my God, why have you forsaken me? So dito po sa number 4, siya po ay ibinilang na po siyang isang sacrificial lamb. So kung ating pong papansinin, sabi niya po doon sa 1, 2, 3, sa 1 is Father. Tinatawag niya po ang Diyos na Father. Subalit pagdating po sa number 4 ay sinabi niya po na, my God na. My God, why have you forsaken me? So dito po ay isa na po siyang sacrificial lamb. Sacrificial lamb para po sa ating mga kasalanan. And then number 5, I thirst. Number 6, it is finished. And number 7 po, yung pong last is, Father, into your hands I commit my spirit. Now, in Old Testament, there are 5 types of offerings or sacrifices in the Bible that Israel brought to the Lord. Number 1 po is the burnt offering, the grain offering, the peace offering, the sin offering, and the trespass offering. So meron pong 5 type ng paghahandog noon po sa Old Testament. A sin offering is a sacrificial offering described and commanded in the Torah. In Leviticus chapter 4, verse 32, it could be fine flour or proper animal. So in Leviticus 4:32 says that if someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a female without defect. So kinakailangan daw po yung pong sin offering, dapat daw po siya po ay magdadala ng isang lamb at ito daw po ay female without defect. So yun po ang mahalaga. They are to lay their hand on this head and slaughter it for sin offering at the place where the burnt offering is slaughtered. So again, dapat po yung tupang dadalhin niya ay walang kapintasan, walang gasgas, walang sugat, makinis. Okay. At kung sakali man po na ang magse-search po nito ay may makitang depekto doon po sa tupa, ay hindi po ito tatanggapin. So, amen po. So, magkakaroon po ng palitan. Ano po mangyayari doon sa sinasabing ipapatong ng taong nagkasala yung kanyang kamay doon po sa tupa? Ay doon po ay nire-represent na nagkakaroon po ng palitan yung pong kasalanan ng isang tao ay malilipat doon sa tupa at yung pong kainosentahan ng isang tupa ay lilipat naman po doon sa tao na nagkasala. So sa ganong paraan ay nagiging malinis po yung tao na nagdala ng offering. At ito nga po ay inirepresenta ng walang iba ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba? So na kung saan ay ang Panginoon po ay, kung natatandaan po natin, siya po ay bago ipako. Bago po siya parusahan, ay nilitis po siya. At according to John chapter 19, verse 5, when Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." As soon as chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify, crucify." But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for the charge against him." So wala daw pong nakitang fault si Pilate doon po kay Jesus. So nakita po natin na dito po ay ipinapakita po sa talatang ito na kung ano po yung naganap noon po sa Old Testament na kung saan ipapatong po at sasaliksikin, hahanapan ng depekto yung tupa, ay ganoon din po ang nangyari. Subalit, dito po ay walang nakitang kapintasan o kamalian, kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Now, in Hebrews chapter 10, verse 5, "Therefore, when Christ came into the world, he said, 'Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, Here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God." So, dito po ay
kusa na pong inoffer ng Panginoong Hesus ang kanyang katawan. Okay? So sabi ko nga, bakit nga ba hindi isang anghel na lang yung inutusan ng ating Diyos Ama na magkatawang tao? Ba't yung kaisa-isa niyang anak ang kanyang inutusan? Okay? So, maaring kung ang isang anghel ang inutusan niya, maaring hindi ito magtagumpay. Amen? So, kagaya na lamang po ni Lucifer, si Satan, siya dating anghel. At ang ngalan niya po ay Lucifer. So, siya po ay nagrebelyon doon po sa Diyos. So, maaaring kung ang utusan po ng ating Diyos ay isang anghel, ay maaaring mauwi din po siya sa rebellion. Subalit, according nga po sa isinulat, ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Now, ang tanong nga po ay, tinanggap ba ng langit ang naging handog ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang katawan? Okay. So now, ang ating pong topic sa umaga pong ito ay patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Sandali po tayo manalangin. O aming Diyos, muli kami po ay patuloy na dumudulog sa inyo sa umaga pong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ipangunahan mo, O Lord. Hallelujah. Sa umaga pong ito. Bukas mo po ang aming mga puso, Panginoon. At hayaan mo na marinig po namin ang inyong tinig sa umaga pong ito. Naway patuloy na kami po ay palakasin, Panginoon, ng iyong salita. Hallelujah, sa umaga pong ito. Lord, ito po ang aming dalangin. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Tagpuin mo po ang bawat isa sa amin sa umaga pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Tunghayan po natin ang sinasabi po ng Lucas chapter 24 verse 1 to 8. So, nung natapos na po ang pagkapako sa ating Panginoong Hesus, ay dumating na po at siya po ay nalibing. So, sabi po dito sa Luke chapter 24, verse 1, on the first day of the week, very early in the morning, the women took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. So, umaga po, so linggo ng umaga, ay nagpunta po sina Mary and other Mary, sabi po sa ibang talata. At upang sila po ay magdala ng mga spices para po sa ating Panginoong Hesus. Subalit, nung daw po silang nandoon na sa tomb ng ating Panginoong Hesus, ay natagpuan daw po nila na ang tomb daw po ay nakabukas. At subalit nung sila po ay pumasok doon po sa loob, ay hindi na po nila nakita ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Verse 4, while they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces to the ground. But the men said to them, why do you look for the living among the dead? So, habang sila po ay nag-iisip kung paano nangyari ito, ay meron po sila nakita na dalawang tao na nandoon po sa loob. At sabi po dyan ay gleam like lightning. Yung po kanilang kasuotan ay nagliliwanag. So kung ating pong tatandaan, doon po sa kaban ng tipan, ay meron pong dalawang cherubim na nakalagay po doon sa ibabaw. At ito po ay, di ba sinasabi doon na kanilang mga pakpak ay magkasalubong? At sila po ay nakatitig doon po sa mercy seat na walang ibang nire-representa kundi ang ating Panginoong Hesus. So ang high priest po ay magdadala po ng dugo
ng inalay na animal po, doon po, papasok po siya doon sa Holy of Holies. Bago po siya makarating doon sa mercy seat, ay 7 times po niyang iwiwisik yung dugo. At pagdating niya po doon sa mercy seat, ay isang beses niya po iwiwisik yung dugo na kanya pong daladala. So dito po ay nire-representa walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na kung saan siya po ay iaalay niya ang kanyang buhay. So dito po sa nakita po natin ngayon na habang ang Panginoon po ay nakahimlay doon po sa kanyang libingan, ay meron pong 2 anghel na nakabantay sa kanya. Amen? So dito po ay nakita nila ang tunay na mercy seat at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Actual po nilang natunghayan ang kamatayan na ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi po niya dito, why do you look for the living among the dead? Verse 6. He's not here. He is risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the 3rd day, be raised again. Then they remember his words. Amen. Hallelujah. So, dito nga po ay nabuhay na po ang ating Panginoong Hesus on the 3rd day. Huwebes, Biyernes, Sabado. Sabi po doon ay 3 days and 3 nights. So kung kukwentahin niyo po yon, hindi po siya magtatagpo. So, i-search niyo po. At makikita niyo po na tama po ang sinabi ng hula. 3 days and 3 nights. Okay? Hindi ko na sinama. Huwag kayong mag-alala, send ko sa inyo. So, then what is the reason why God raised Jesus from the dead? Bakit nga po ba binuhay ng Lord, ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus? Amen. Pwede natin sabihin na to conquer death. Amen. Upang mapagtagumpayan ang kamatayan. But para sa atin po, second question, hallelujah. What makes the resurrection of the Lord significant for us Christians? Now, sabi po dito ay ano nga ba ang ano na ito? Ano ang kahalagahan nito para sa atin ng mga Kristiyano? Yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. So ito na ba'y parang isang kwento na lamang ba? Na nangyari noong 2,000 years ago na mayroong isang Jesus na namatay at pagkatapos sa 2nd araw siya ay nabuhay na muli. Ito ba isang alaala na lang sa atin, mga kapatid? So, the resurrection of Jesus is important for us because all of the promises of God depend on it. Lahat daw po ng ipinangako ng Diyos doon po sa kanyang aklat ng tipan ay nakasalalay po sa kung ang Panginoong Jesus ba ay mabubuhay o hindi. Kung siya ba ay mananatiling patay. So dito daw po nakadepende, even the promise of salvation ay nakasalalay po dito. Now, let's read 1 Corinthians chapter 15, verse 17, 18. Okay, sabi po dito, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. So, sabi po dito, kung ang Panginoon daw po ay hindi na binuhay muli, then tayo daw po ay mananatili pa sa ating mga kasalanan. So kung saan ay nandun pa tayo sa lumang buhay natin, amen, ito po ay, alam naman po natin ang lumang buhay natin, na walang kapayapaan sa magulong buhay, isang routine na buhay na lamang, tila baga nag-iintay na lang. Amen. Marami sa atin ay nasa bisyo, okay? So, ito po ang ating lumang buhay. Sabi po dito, if we still remain in our old nature, our faith will be in vain. So, kung di daw po
nabuhay ang ating Panginoon Hesus. At lahat po ng ating pagpapagal at pagsusumikap ay mawawala ng kabuluhan. Ang ating paglilingkod sa ating Diyos ay mababaliwala na po lahat. Subalit, salamat sa Diyos dahil alam naman po natin, according po sa ating binasa, na ang ating Panginoon pong Hesus ay nabuhay na muli. Amen. So isa po ito sa biyayang ng kanyang kaligtasan, ng kanyang muling pagkabuhay. Na tanggapin po natin ang lahat ng kanyang mga pangako. Amen po ba? So marami pa po. Again, tayo po'y makakaasa na ang lahat ng pinangako ng Diyos sa kanyang kasulatan ay ating pong tatanggapin. Hallelujah. Kasama po ang pangako ng kaligtasan. Due to His resurrection, you have become a new being creation na may relasyon po sa ating Panginoong Hesus. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, ito po is another blessing o another na muli na ating po matatanggap sa ating Panginoon ay ang pagiging isang bagong nilalang. Okay? Wala na po daw ang dating pagkatao. Pag sinabing dating pagkatao ay ito po yung ating old self. Amen. Na sinasabi ko nga po sa inyo kanina na ito po yung isang pagkatao na ang patutunguhan ay kapahamakan. Okay? Kaya nga po sinasabi ng Romans 6:6, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. So nakita po natin, ang ating daw pong old self ay kasama na pong kinrucify ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, ayos ka pa ba? So namatay na daw po yung old self natin. Hallelujah. Pag sinabing patay na, ay wala na itong kakayahan pa. Wala na itong kakayahan pa. Ano bang gawi ng old self? Siyempre, ang magkasala. Ayon sa ating talata ay sabi diyan, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. So hindi na tayo slave ng sin. Tayo ngayon po ay binago na. So dati-dati, ang naghahari po sa atin, bago po tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesus, walang iba kundi ang kadiliman. So kung ano yung sinasabi niya, sunod lang tayo doon. Walang awayan, sunod lang, no? So, subalit, namatay na daw po ito. Lahat ng sumpa, lahat ng galit ng Diyos patungkol sa kasalanan sa ating lumang buhay, ay mga kapatid, kasama na po itong ipinako doon po sa krus. Amen? So, wala na po tayo doon sa lumang buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. Ito po, ibig ko sabihin, so hindi na po bagay sa atin na nakikita pa tayo na lumalakad na pa tayo until now, doon po sa lumang buhay natin. Amen? So, hindi na bagay sa atin. Ang bagay po sa atin ay lumalakad na po tayo sa ating bagong pagkatao. Na kung saan ay ang bagong pagkataong ito ay ang kanyang mga gawa ay walang iba kundi ang kabanalan, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. At mula po sa kadiliman, tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon at dinala
sa kanyang kaharian. So, wala na po ang ating lumang pagkatao, tayo po ay bago na. Another blessing po na ating pong tinanggap. At ngayon po, Colossians 1:13-14, "For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin." So wala na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ay nasa kaharian na ng anak ng Diyos. At lumalakad na tayo ng may kabanalan. So ito po another biyaya na tinanggap po natin sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay tayo po inalis na doon sa kapangyarihan ng kadiliman. At tayo po ay nasa kaharian na ng kanyang anak na si Jesus. Hallelujah. Again, tayo pong lahat ay pinalaya na ng ating Diyos. In Galatians 5:1, sabi po dito, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery." Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon at manatili daw po tayong malaya. So, ang dugo ng anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ang ipinambayad, ang ipinantubos sa lahat ng kasalanan. Mga kapatid, hindi po simpleng sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang kanya pong pinagdaanan. Hallelujah. Imagine niyo po na siya po ay nabuhay ng may kabanalan. So, iningatan niya ang kanyang sarili, kagaya ng isang nag-aalaga ng tupa na itong tupang ito, pag ako nagkasala, ito yung i-offer ko. So, aalagaan niya ito ng gusto at hindi niya, pakakainin niya to at hindi niya ahayaan na ito po ay magkaroon ng depekto. So, ganoon din po ang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Sa pag-iingat po ng Ama, na pinag-iingatan niya po ang kanyang sarili, siya po ay tinukso, subalit hindi napatukso. So, lahat po ng uri ng pagtutukso ay kanya pong naranasan. Subalit hindi po siya napadala rito. Hindi po biro ang kanyang pinagdaanan. Kung sa langit siya po doon ay sinasamba, subalit dito po sa lupa, siya po ay tinakwil. Sabi po ng salita ng Diyos, siya ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Siya ay tinuring po na walang halaga, pinaratangan ng kamalian, at sa huli po ay natulan ng kamatayan at ipinako sa krus. So ito po ang kanyang pinagdaanan, alang-alang sa iyo at sa akin, dahil mahal ka niya. Hallelujah. Yung pong crucifixion, sabi po dito, crucifixion was considered one of the most brutal and shameful modes of death. So ito po ay ginagawa matagal ng panahon, noong ancient time po. So ang tao po na paparusahan ng pagkapako sa krus, una po hinuhubaran po siya, inaalis po yung damit niya. At pagkatapos po siya po lalatiguhin. At depende po ito sa kung sino po yung maglalatigo. Alam naman po natin na ang nangyari po sa ating Panginoong Hesus ay ang mga Roman soldier po yung naglatigo sa kanya. So doon po sa iba, dito pa lamang po sa paglatigo ay namamatay na. Subalit, at pagkatapos po nang siya po ay hagupitin, papasin niya po ang cross. Ang cross na kung saan ay doon po siya ipapako. At kapag ka po siya ay naipako na, so, dito po daw ipinapako, tawag dito, sa pulso. Okay. Dahil kung dito daw po maaaring bumagsak, pwede rin daw po dito, subalit tinatalian siya para hindi mahulog. So habang ang isang tao po ay nakapako, ang maaari daw po niyang maging kamatayan ay maubusan siya ng dugo, which is yun daw po maaaring naging nangyari sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang sabi niya po ay ito pong kanyang dugo ang i-offer niya.
para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So ang isang tao pong nakapako sa krus ay ang kalagayan niya po, hirap po siya huminga dahil nakataas po yung kamay niya. Nakaganoon siya, bitin-bitin. So pwedeng ito rin po yung ikamatay niya na siya po ay mahirapong huminga. At kung pipilitin niya pong huminga ay itataas niya po yung kanyang kamay para lumuwag lang po itong lugar na ito. Which is sobrang napakasakit naman doon po sa kanyang pagkakapako. So, ganoon daw po ang uri ng kamatayan ng isang taong pinapako sa cross. So, again, hindi po simple ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. At sabi po doon ay, sabi niya, di ba, doon sa kanyang last word, Ama, my God, why have you forsaken me? So talagang pinabayaan po siya ng Ama. Dahil sa mga panahon na yon, sa mga oras na yon, ay taglay-taglay ng Panginoong Hesus ang lahat ng kasalanan ng buong mundo, ng lahat ng tao. So kaya hinayaan siya ng Ama na talagang ibigay sa Kanya, ipataw sa Kanya ang lahat ng kabayaran, ang lahat ng parusa sa ating mga kasalanan. Hallelujah. So mga kapatid, palagahan po natin ang napakadakilang kaligtasan na ating pong tinanggap sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga, pag dumating na yung time na nandun na tayo sa langit, no? O kahit ngayon pa lamang, kung maiisip po natin, maunawaan po natin, kung ano yung pinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. I believe na, mga kapatid, paglilingkuran natin siya ng buong tapat. Kung alam lang natin kung ano yung inihanda ng Diyos sa atin sa darating na araw na iyon ng pagliligtas. Kung may problema ka dito, sabi ng Bible, hindi kaya i-compare yan doon sa nag-aantay na kasaganahan na ating pong mararanasan. Amen? Hallelujah. Kaya, this is the time. Ngayon na po ang panahon para ibigay mo ang iyong sarili sa ating Panginoong Hesus. Amen? Again, tulad ng nasabi ko na, wag nating hayaan na pagdating natin doon sa langit, saka natin sasabihin, ay sayang, hindi ko nagawa. Amen? Amen. So ngayon na ang panahon. Hallelujah. In Romans chapter 5 verse 19, so, for just as through the disobedience of the one man, the many were made sinner, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. So dahil daw po sa pagsuway na ginawa ng isang tao na ang pangalan po ay Adan. So, tayo daw po ay naging makasalanan, subalit dahil sa pagsunod ni Jesus, tayo ay ibinilang na matuwid. So again, napakadaming biyaya na ating po tinanggap sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga po sa inyo, dito po nakasalalay ang lahat ng pangako ng Diyos. At hindi ka lang niya iniligtas sa kadiliman, ikaw ay pinalaya niya at pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? So lahat ng ito, dahil po sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Ang isang walang kasalanan para po sa makasalanan. Siya itinakwil upang ikaw ay tanggapin. Sa pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid, wala kahit isang maliit na gawa po tayong nayambag dito. Ang lahat po na ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos ngayon ay hindi bunga ng ating pagtulong sa mahihirap o sa ating paglilingkod. No, hindi po doon. Kundi dahil sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Romans chapter 4 verse 25. Okay? Bago ko po ito basahin, sabihin nyo dyan sa katabi nyo, gising na. Malapit na. Malapit na tayo matapos. Sa lahat po ng mga nakatulog, buksan nyo na lang po yung mamaya yung sa online pa tawag doon. Papakinggan nyo po ng bumbu. So, Romans 4:25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Hallelujah. Siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan at siya'y binuhay upang tayo'y mapawalang sala.
Lahat ng iyong kasalanan ay ipinatawad na ng Diyos. Amen? Parang di kayo naniniwala. Kulang pa ba yung ginawa ng Lord sa cross? Di pa ba sapat yung naging kamatayan niya? Sa tingin niyo ba, may maidadagdag pa tayo doon? Enough na po, more than enough na po ang inalay ng ating Panginoong Hesus para ibayaran ang lahat mong kasalanan. Past, present, and future. Sabi niya, pwede na pala. Subukan mo lang. Amen? So, hindi po ganoon. Hindi po ito license para muli tayo magkasala. Ang kapatawaran po natin sa ating mga kasalanan, ito po ay magpupush palalo sa atin para lalo pang maglingkod sa ating Diyos at gumawa ng mabuti sa atin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Again, sabi ko nga kanina, kung tinanggap ba ng langit ang handog ng ating Panginoong Hesus, amen. Otherwise, manatili lamang siya sa kanyang libingan. Kaya nga po, hallelujah, sabi ng isang kanta, I know the tomb is empty because my heart is full. So, alam natin, nakakasiguro tayo na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli dahil nandito siya sa ating mga puso. Amen? Taas po ang kamay ng lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Hallelujah. Yan. Okay. So, paano ba po makakasiguro na ang lahat ng kasalanan ay bayad na ng ating Panginoong Hesus? Okay. Halimbawa, si Ryan, nagkasala po siya at ang kabayaran po dapat ay magdudusa siya ng 5 taon sa prison. So sabi ko po sa kanya, ako na lang yung makulong, huwag niyo na po siya ikulong. Okay, so, at ako nga po yung nakulong. So kailan niya malalaman na ako'y nabayad na lahat yung kanyang, napagbayaran ko na lahat ng kanyang kasalanan? Amen. Kapag ako'y nakalaya na at nagkita na kaming muli. So, ganoon din po sa ating Panginoong Hesus. So, sa kanya pong pagkabuhay na muli, ay sinasabi niya sa iyo na bayad na ang lahat mong mga kasalanan. Amen? Hallelujah. So, 2 Corinthians 1:20. Hallelujah. Glory to your name, Lord. So again, sa lahat po, sinasabi ko po muli, mga kapatid, ang lahat po ng pangako ng Diyos ay ating pong mararanasan. Ito po'y para sa atin lahat na tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ang problema lang, hindi natin alam yung pangako ng Diyos. So anong gagawin natin? Basahin natin ang Bible para maunawaan po natin. Hindi na po ako magtatanong kung sino yung nagbabasa ng Bible dito. Sabi po dito, 2 Corinthians 1:20, For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakasasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluwalhati ng Diyos. So lahat ng blessing, favor ng God, I considered yes and amen. So ito po yung isang biyaya ng ating Panginoong Hesus mula po sa kanyang pagkabuhay na muli. Hallelujah. Minsan pa ina-assure po ng Lord sa umaga po ito that ang lahat po ng ating mga kasalanan, nagawa, malaki-maliit, ay pinatawad na po ng Diyos. At ngayon ikaw ay bago nang nilalang. Okay? So nakita naman po natin kanina na yung luma nating pagkabuhay ay kasama na pong namatay ng ating Panginoong Hesus doon po sa cross ng Kalbaryo. So kung paano ang ating Panginoong Hesus ay binuhay na muli, and ganoon din po tayo. Tayo po'y kasama niyang binuhay na muli sa
sa bagong pagkatao. Hallelujah. So, wala na po yung lumang buhay natin, mga kapatid. Bagong buhay na po ang ating pong tayo meron ngayon. A new creation. Okay? Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Praise God. Mayroon daw po tayong pagkabuhay na muli. Mayroon po tayo po iligtas. Hindi lamang kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Diyos, kundi maniniwala ka sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. Amen? Kung ang Panginoon po ay nagkasala nang siya po ay nabubuhay pa, maaaring hindi na po siya nabuhay na muli. So, maaaring yung kanyang ginawang kabutihan ay pambayad lang sa kanyang nagawang mali. Subalit dito po nakita po natin na siya po ay hindi nagkasala at ang kanya pong katawan ay tinanggap po ng langit. Hallelujah. Okay. So, God is good. Amen. Again, hallelujah. Sabi po ng ating talatang binasa, He is not here. He has risen. And the tomb now is empty. Hallelujah. So, in Matthew 28 verse 18 says that all authority in heaven and on earth has been given to me. So, hawak na po ng Panginoong Hesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hallelujah. And in Revelation 21 verse 5, and he who was seated on the throne said, behold, I am making all things new. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, good news po, lahat po tayo ay kasama dito sa binago ng ating Panginoong Hesus. Bago na po tayo. Amen? Wala na po tayo doon sa ating lumang buhay. Hallelujah. Can we sing once again to our God? Hallelujah. To our Lord. Tuloy po natin siyang dakilain sa umaga po. Tayo po yung magsitayo. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor. Salamat po sa umaga po ito na sa amin pong natutuhan, sa amin pong nalaman sa napakabiyayang ng iyong ginawa na ikaw po ay namatay para sa aming kasalanan at muling nabuhay para sa aming justification. And we believe, Lord, na ikaw po ay nagtagumpay. At sa iyo pong pagtatagumpay, Panginoon, kami po ay kasama mo na nagtagumpay. Hallelujah. Salamat po sa biyaya ng ang lahat ng iyong mga pangako ay amin pong tatanggapin. At mula sa kadiliman, kami po ay inalis mo na at inilipat mo na kami sa kaharian ng iyong anak. Hindi lamang iyon, Lord, dahil sa iyong kamatayan, kami na dating kaaway ng Diyos, ngayon ay pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Kami ay dating makasalanan at ipinatawad na ang aming mga kasalanan. Panginoon, hallelujah, dahil sa iyong ginawa. Hallelujah. Kami iyong pinalaya. Ikaw ang ikinulong, kami ang lumaya, Panginoon. Ikaw ay itinakwil upang kami ay tanggapin. Muli, Panginoon, ikaw ay aming dinadakila sa mga oras pong ito, sa lahat ng iyong ginawa. And we believe, Lord, you are the Lord. Hallelujah. And we believe in our heart that you
are raised from the dead, O God. Hallelujah. Purihin ka. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. And I pray in today's atmosphere, the Spirit of God, you're here. You have all authority. And I pray over my heart and mind. I am healed by your stripes. Your blood Declares that I am free. In the mighty name of Jesus, I pray, calling all the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. I took permanent boundary line. The enemy has no right to come near my family. No schemes could ever undo God's plans. No matter how circumstance, the cross is still my destiny. In the mighty name of Jesus, and I pray, calling all the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness must go. There's every key to every victory I hold in the mighty name of Jesus. And I will not fear. I will not fear. I will not fear when the enemy comes near. On the door frame of my life, it's the blood of Jesus Christ. 'Cause I will not fear. I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. 'Cause I will not fear. I will not fear when the enemy comes near. On the door frame of my life, it's the blood of Jesus Christ. And I will not fear. I will not fear. There's an army of angels here. I'm protected on all sides by the blood of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus, I pray, calling on the power of heaven, I proclaim every weapon formed against me I must break in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I know all the power of fear and darkness I must go. 'Cause every key to every victory, and I hold in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We give you glory, Lord. We give you honors. Minsan pa, Panginoon, sa umaga po ito, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Dinadakila ka namin, pinararangalan dahil sa iyong ginawang sakripisyo, Panginoon.
alang-alang sa aming yung mga nilalang. So, ginawa mo ito, Panginoon, dahil kami ay tunay nga na mahal mo. Hallelujah. Nagawa mong ialay ang iyong buhay upang kami po ay hindi na mapahamak, kundi kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, habang buhay, ikaw ay aming dadakilain. Marami pang salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.